Good morning po sa inyo lahat sa pamuling yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po nating araling umaga ay ang nakaraan ay hindi na mabago. Ang nakaraan ay hindi na mabago. Alipon na gabi ng mga minamahal, alipon tanggapin katotohanan ano man nangyari sa ngayon, maya-maya po ito ay magiging bahagi na ng nakaraan. At atin na po hindi na maaring baguhin ang nakaraan. Kabalin ba ang mga minamahal, meron kang mahal sa buhay o kaibigan na pumanaw? Hindi mo na siya, ibabalik pa. At wala ka na anumang kakataon na tumanggap mula sa kanya o magbigay sa kanya ng pagmamahal. O limbawa, iniwan ka ng iyong mister at siya po ay nangapit-bahay. Isama si babae at nagkaroon na ng mga anak. At yung masaya mga minamahal na kanilang pagkasama, dati mag-asawa, ay tapos na. At bagay na lamang ng nakaraan. Kaya dapat nating matunang tanggapin ang nakaraan at huwag na mamuhay roon. Na maaaring pong hulugan sa po sa Isaiah 43:18. Nasa po roon ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alahanin pa ang manangyari noong unang panahon. Kalimutan natin ang mga negatibong bagay na dumaan. Dahil po kahit anong ating gawin, hindi na sila maaring mabago pa. Marigmisang maminamahal, pati nga po yung mga dating mabuting bagay na hindi na mabuti ngayon, ay ating pong hayaan na manatili lamang doon sa nakaraan. Kaya sabi nga po sa mga ngaral, Ecclesiastes, chapter 7 verse 10, sabi po roon, huwag mo itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon pagkat iya'y tanong na walang karuturan. Ako bilang isang pastor, normal lamang na malungkot ako dahil sa mga umaalis, dahil sa mga nawawala, dahil sa mga pumapano na miyembro ng ating iglesia. Ngunit, dapat nila bang higit na pagkaabalahan sa aking isip, atensyon at lakas ay mga miyembrong narito pa, nanatili. Nawa po ganun tayo sa ating buhay, sa ating pamilya, at lahat po sa ating buhay nga. Sa pagpanakaraan po, at hindi na maaring mabago. Maraming salamat.